Pag-uusapan naman natin yung ideal investment or affordable investment. Magandang topic ito, no? Makinig kayo maigi, no? Ang ibig sabihin ng ideal is siguro yun yung bahay na inaasam-asam mo, yung ideal na bahay. Ngayon nakita mo, option na gustong-gusto mo kasi hindi dahil ideal siya, kundi affordable siya. So, paano ko tayo mag-decide? Hindi naman yung ideal, no? So, ano ba yung pwede nating pag-usapan para maging clear yung mind natin tungkol sa ideal versus affordable? So, ano ba yung natutunan mo dyan? Kaya sa akin, nung araw kasi talaga pagbibili ko ng property o may gusto ko bilhin, gusto ko it's something permanent. Sa totoo lang, nagbago yung mindset ko. Kasi hindi naman ako negosyante. Ang gusto ko, bumili for myself. Gusto ko bumili kasi titirang ko. Kaya nga lang, yung gusto ko naman, parang hindi naman namin ma-afford. So, siya yung nagsabi sa akin. Sabi niya, importante kasi affordability. Kasi ako iniisip ko it's already something permanent when actually, you just have to start with whatever you can afford. Kunyari, okay, malayo, Antipolo yon. O tapos sabi niya, pwede naman natin ibenta. Pag tumaas yung presyo, dibenta natin, tas bili tayo ulit. O tas bili na naman kami sa Antipolo ulit kasi mas malaki naman. For the same amount, parang mas malaki naman. Tapos hindi pa rin namin kaya lagyan ng bahay. So, binenta na naman namin. Tapos hanggang bumili na naman kami sa Commonwealth. Tapos binenta na naman namin. Tapos nakarating kami sa Little Baguio sa San Juan. Ibig sabihin, I had to start muna with what I can afford in Antipolo so I can reach the ideal which is already in Little Baguio near Green Hills. So, yun. Minsan hindi tayo makamove, hindi tayo makadecide kasi hindi siya yung ideal. So, alam ko yung mga babae gusto pagbibili, ikikip. Pero hindi mo naman kaya bilhin yung ideal eh. So, saan ka mag-uumpisa? Ako naman, I'm an investor. So, ibig sabihin, kahit na hindi ideal yan, kahit na hindi ko ikikip yan, bibilin ko yan kung wise pa yan. So, ang importante lang doon is affordable siya. Kaya ko umutang, kaya ko mag-amortize doon sa bibilin ko. Siya madali ibenta. So, mapapasakin yun kasi investment ko yun. Kaya kong bayaran yung amortization. So, ang mahalaga lang doon is kaya ko ba i-flip in the future, no? So, tinitignan ko, pagka bumili ako ng property, tinitignan ko yung aking exit strategy. Kaya ko ba ibenta? Kaya ko ba i-flip? Ano ba gagawin ko? Pag naubusang ng pera, may emergency, kaya ko ba gawin yun? So, sa akin investment, sa kanya to keep. So, may difference yun. Affordable versus ideal.